Hinamak na manugang. Kabanata 436. Ang Haicheng Group Company ay talagang maliit, ngunit kung nasaktan nila si Pangulong Zhao at kanselahin ang pakikipagtulungan sa pagitan ng dalawang partido, hindi na makakabawi ang Jiang's Pharmaceuticals. Nakita ni Jiang Shuaimang ang kanyang galit na dagandong at agad na tumayo upang protektahan ang matandang ginang. Kuya, nagtatrabaho ka talaga sa isang mahirap. Ang bastos mo kay nanay. Tingnan mo kung anong katangahan ang ginawa mo. Galit na galit si Jiang Wei kaya naging berde ang mukha niya. Sinampal niya ang mukha ni Jiang Shuaimang at umungol. Humingi ng tawad kay Mr. Dixon. Malapit na siyang sumabog sa galit. Hindi naging madali para kay Jiang na ipanalo si Alex Dixon, pero ginulo na naman sila ng tanga na ito. Lalo na't naghinala na siya si Alex Dixon ay kamag-anak ng Dixon family sa Yan Capital at kasalukuyang nag-iimbestiga. Sa huli, ang anak na ito na walang kabuluhan ay pumunta sa matandang ginang upang mag-udyok ng gulo at iginiit na maging presidente. Tiniis niya ito, ngunit ang hindi matapat na anak na ito ay talagang patuloy na nililigawan ng kamatayan at tinawag pa si Pangulong Zhao upang tanggalin si Alex Dixon. Napuno ng galit ang tiyan ni Jiang Wei. Hindi siya naglakas loob na magalit sa kanyang ina, at sa halip ay inilabas niya ang lahat ng kanyang galit kay Jiang Shuaimang. Kuya, ako. Tama ang sinabi ko. Nakita ni Jiang Shuaimang na nagalit ang kuya niya at nagtago sa likod ng matandang ginang sa takot. Mabilis na lumapit si Jiang Wei at hinawakan ang kanyang kwelyo para kaladkarin siya. Isang malakas na sampal ang ibinigay niya at sumigaw, "Lumuhad ka at humingi ng tawad kay Mr. Dixon." Big Brother. Nagulat si Jiang Shuaimang at buong lakas na nakipaglaban. Siya ay presidente, at ngayon sa harap ng lahat ng mga empleyado, lumuhad sa harap ni Alex Dixon, isang deputy director, anong prestihiyo ang mayroon siya sa kumpanya mula ngayon. Lumuhad. Malungkot ang mukha ni Jiang Wei. Mabangis niyang sinabi, "Kung hindi, mawala ka. Kung hindi, ang pamilya Jiang ay malaon o masisira sa iyong mga kamay, ikaw na anak na walang kabuluhan." Nakita ng matandang ginang Jiang ang kanyang pinakamamahal na anak na binugbog at ang kanyang puso ay nasaktan para sa kanya. Agad niyang tinuro si Jiang Wei at pinagalitan ito habang umiiyak. "Away. Si Jiang Shuaimang ang nakababatang kapatid mo. Bata pa siya. Hindi ko kayang hawakan kahit isang hibla ng buhok niya. Sinaktan mo talaga siya para sa isang tagalabas. Tao ka pa ba?" Pagkatapos sabihin niyon, sumugod siya at itinaas ang kanyang tungkod para tamaan si Jiang Wei. "Ilayo mo ang matandang ginang." Tumama si Jiang Wei sa walking stick. Pinandilatan niya ito ng mga mata niyang namumula sa dugo at umungal sa mabagsik na boses. Ang isang mapagmahal na ina ay madalas na maraming pagkatalo. Ang matandang ginang ay nagpalaki kay Jiang Shuaimang mula pa noong siya ay bata pa, at iyon ang dahilan kung bakit ang Jiang family ay nagpalaki ng isang walang kwentang tao. Walang lakas ng loob na sumuway ang mga bodyguard sa likod niya. Kinakabahan silang naglakad pasulong, ay naalayan si Old Lady Jiang na umiiyak, at pilit siyang inilabas. Dinala ang matandang ginang Jiang at si Jiang Shuaimang ay biglang walang sinumang tumulong sa kanya. Takot na sabi niya habang nanginginig, "Kuya, kuya. Huwag mo akong patulan. I was wrong." Bago pa siya makatapos, sinipa siya ni Jiang Wei sa malayo at sumigaw na may pulang mata. "Kung ayaw mong masira ang Jiang family ng isang alibughang tulad mo, lumuhad ka at humingi agad ng tawad kay Mr. Dixon." Si Jiang Shuaimang ay sinipa ng 3 metro ang layo. Sa sobrang takot ay hindi na siya naglakas loob na tumayo. Lumuhad siya sa lupa at gumapang pabalik. Sabi niya kay Alex Dixon habang nanginginig, "President Dixon, I was wrong. I apologize to you. You are the company's president. You will listen to your orders." Nang walang suporta ng matandang ginang, ipinakita ni Jiang Shuaimang ang kanyang tunay na kulay. Lumuhad siya sa harap ni Alex Dixon at nanginginig sa takot. "Mr. Dixon, paulit-ulit na nagdulot sa iyo ng problema ang alibughang ito. Ito ay dahil hindi siya naturuan ng mabuti ng aking Jiang family." Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Jiang Wei. Sa isang walang magawang ekspresyon, muli siyang yumuko kay Alex Dixon. Hindi na niya maalala kung ilang beses na siyang humingi ng tawad kay Alex Dixon. Ang Jiang family ay nagsilang ng ganoong basura. Sa harap ni Alex Dixon, nawala na lahat ng mukha nila. Natigilan ang mga empleyado ni Jiang sa paligid. Ang buong koridor ay puno ng mga tao,
ngunit ang mga tao ay ganap na tahimik. Maraming masalimuot na tingin ang dumaan sa katawan ni Alex Dixon. Ito ang tanong ng Jiang family sa buong Yan Capital. Ang isang pagbahin ay magiging sanhi ng pagyanig ng Yan Capital ng 3 beses. Ang Jiang family talaga ay lumuhad at yumuko sa harap ni Alex Dixon sa harap ng lahat ng empleyado. Isa lang siyang ordinaryong pharmaceutical sales representative. Anong uri ng background mayroon si Alex Dixon na maaaring maging dahilan ng paggalang sa kanya ng Jiang family? Nakita ni Jiang Shuili ang ika-4 na uncle na nakaluhod sa harap ni Alex Dixon. Yumukod din ang kanyang ama kay Alex Dixon na labis na nahihiya. Ngunit may ganoong pang-4 na tiyo sa pamilya. Bilang isang junior, ano ang masasabi niya? Napatingin si Alex Dixon kay Jiang Shuaimang na nakaluhod sa lupa. Hindi siya naniniwala na taos-pusong humihingi ng tawad ang taong ito. Natakot siya na gusto siyang patayin ni Jiang Shuaimang. Gayunpaman, gaano man siya kinasusuklaman ni Jiang Shuaimang, wala siyang magagawa tungkol dito. Ang magalang na boses ni President Zhao ay nanggaling sa telepono. Mr. Dixon, ano sa tingin mo ang dapat naming gawin? Kung hindi ka nasisiyahan, agad naming aalisin ang aming kooperasyon at makikipagtulungan sa mga kakompetensya ng Jiangs. Naging berde ang mukha ni Jiang Wei nang marinig niya ito. Nais niyang sakalin si Jiang Shuaimang hanggang mamatay. Kalimutan mo na ito. Casual na sabi ni Alex Dixon, mula nang lumuhad si Jiang Shuaimang, kung gayon ay atubili kong tatanggapin ang kanyang paghingi ng tawad. Agad na ni-relax ni Jiang Wei ang kanyang katawan at umungol kay Jiang Shuaimang, hindi ka pa ba nagpapasalamat kay Mr. Dixon? Salamat, Ginoong Dixon. Mabilis na sabi ni Jiang Shuaimang. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, at ang puot sa kanyang puso ay umabot sa sukdulan nito. Kung may hawak siyang kutsilyo, tiyak na sasaksakin niya si Alex Dixon hanggang sa mamatay. Sumulyap si Alex Dixon sa kanya at sinabing may mahinang ngiti, Jiang Shuaimang, sabi niya. Gusto mo bang nasa puso mo ang buhay ko? Nanginginig si Jiang Shuaimang at mabilis na pinisil ang isang nakakabigay puri ng ngiti. President Dixon, hindi ko ginawa. Umiti si Alex Dixon at yumuko, bumulong nang may mali siya sa tenga. Jiang Shuaimang, gusto ko kung paanong hindi mo ako gusto, ngunit hindi mo ako mapapatay. Ano ang maaari mong gawin sa akin? Ang mga salitang ito ay parang fuse na nagpasiklab sa pinipigilang galit ni Jiang Shuaimang. Tumalon siya at nagmura, Punk, balang araw, papatayin kita. Bago pa niya masabi ang papatayin kita, isang talampakan ng sapatos ang lumipad papunta sa kanya. Bang! Si Jiang Wei, na nakasuot ng Italian leather na sapatos, ay sinipa siya sa mukha, na nagpalipad kay Jiang Shuaimang. Siya ay nagkaroon ng nosebleed at ipinikit ang kanyang mga mata, nakahiga sa lupa. Ang wastrel na ito ay nang-ahas pa ring maging walang galang kay Alex Dixon. Gusto pa niyang saktan ang Jiang family. Matapos sipain si Jiang Shuaimang, si Jiang Wei ay nagmadaling humingi ng tawad kay Alex Dixon. President Dixon, tiyak na ibabalik ko ang walang kabuluhang anak na ito at tuturuan ko siya ng leksyon. Tumango si Alex Dixon at sinabing, sumunod tayo sa orihinal na plano. Si Jiang Shuili ang magiging presidente. Babalik ako sa Jinling sa darating. Wala akong masyadong oras para manatili sa Yan Capital. Kuya Alex, gusto mo bang bumalik sa Jinling? Napabuntong hininga si Jiang Shuili. Isang malakas na pakiramdam ng pagkawala ng bomb-alot sa kanyang puso. Agad niyang sinabi, ang pag-unlad ng kumpanya sa pinakamataas ay walang limitasyon. Paano kung manatili ka sa Yan Capital? Kumikislap ang mga mata niya sa matinding pananabik. Umaasa siyang mananatili siya. Ubu. Awkward ang ekspresyon ni Jiang Wei, at hindi niya maiwasang umubo ng tuyo para paalalahanan ang kanyang anak. Kakaiba ang tingin ng mga empleyado sa paligid. Napatingin naman sila sa dalawa. Napagtanto din ni Jiang Shuili na nawalan siya ng katinoan. Mabilis siyang nakabawi at nagpaliwanag, ibig kong sabihin. Umiling si Alex Dixon at mahinang sinabi, nasa Jinling ang asawa ko. Bahagyang tumango lamang si Jiang Shuili at biglang nakaramdam ng bakas ng inggit sa babaeng tinatawag na Jane Lewes. Hindi niya alam kung anong klaseng babae ang mapapangasawa ni Alex Dixon. Ang pagbubukas ng kumpanya ay nakatakdang matapos ang 2 araw. Bumalik si Alex Dixon sa villa at naisip na sa wakas ay tatahimak na ito sa loob ng 2 araw.
Ngayong nakabalik na ang kanyang asawa at pamilya kay Jinling, si Meng Nooran ay nasa National Clinic sa maghapon, at ang Vilya ay tumahimik na, maaari niyang gamitin ang natitirang mga dahon ng dragon bloodgrass para ipagpatuloy ang kanyang paglilinang. Pagpasok pa lang ni Alex Dixon sa Villa, bigla siyang nakarinig ng masiglang boses sa sala, na may halong tawa ng isang medyo may edad na babae. Ang kanyang puso ay sumikip, at ang kanyang anit ay hindi namamalayan. Hindi pwede. Dumating muli si Helena sa Yan Capital. Kabanata 437. Naglakad si Alex Dixon sa sala. Inangat niya ang ulo niya at sumimangot. Ang maluwag na sala ay puno ng mga bag ng bagahe. May ilang malalaking kumot sa leather sofa, na parang inuupahang bahay. Si Uncle Shu Fugi ay komportableng nakahiga sa sofa habang nakakross ang mga paa. May hawak siyang sigarilyo mula sa Yellow Crane Tower sa kanyang bibig, at singkit ang kanyang mga mata habang naninigarilyo. Hinihila ng kanyang tiyahin na si Zhang Faang ang kanyang anak na si Xu Shanshan, at ang kanyang magiging manugang na si Wei Jia. Malaki ang ngiti niya habang hinawakan ang mga kasangkapan. Hinawakan niya ito at sinabing, "Tingnan mo, napakaganda nitong redwood furniture." Nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa daan-daang libong yuan para makagawa ng kumpletong set. Shanshan, kapag pinakasalan mo si Jia sa palabas, ang villa na ito ang magiging bago mong bahay. Magsasalita pa sana si Xu Shanshan, ngunit nang makita niya si Alex Dixon na nakatayo sa pintuan, mabilis niyang hinayla si Zhang Faang para tumigil sa pagsasalita. Gayunpaman, nagniningning ang mga mata ni Zhang Faang habang hawak niya ang isang antigong klorera. Habang hinihipo niya ito, sinabi niya, "Kapag kinuha ng tatay mo ang villa na ito mula sa kapatid niyang si Helena, hahayaan ni nanay na mabuhay kayong dalawa. Anyway, ang perang kinikita ni Alex Dixon ay sa ating pamilya." Narinig ito ni Alex Dixon at hindi siya komportable. Tumayo siya sa pintuan at tuyong umubo. Nang marinig niya ang pag-ubo na ito, natakot si Zhang Faang kaya nanginginig ang kanyang buong katawan, at lumuwag ang kanyang kamay. Bang! Ang antigong klorera sa kanyang kamay ay agad na nahulog sa lupa at nagkapira-piraso. Nag-e-enjoy si Xu Fugi habang nakapikit. Laking gulat niya sa tunog kaya't bumangon siya at pinagalitan si Zhang. Ang antigong klorera na ito ng dinastiyang Qing Faang ay mahigit sa 900,000 yuan. Bakla ka! Bago pa niya matapos ang pagsaway ay nasulyapan niya si Alex Dixon na nakatayo sa pintuan mula sa gilid ng kanyang mata. Nanlamig siya. Kumunot ang noo ni Alex Dixon at tumingin sa sala. Tinanong niya, "Ano ang ginagawa niyo dito?" "Ito. Oh. Alex, hiniling kami ng nanay mo na lumipat sa villa." Bumalik sa katinoan si Xu Fugi at mabilis na pinisil ang isang pekeng ngiti. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay at naglakad pasulong. "Lumipat ka sa bahay ko." Napatingin si Alex Dixon sa magulong sala at talagang hindi alam kung ano ang sasabihin. Nag-react din si Zhang Faang at mabilis na kinuha ang phone niya. Pinindot niya ang numero at sinabing, "Alex, pinapasok tayo ni nanay. Kung hindi, hindi ka sana ginugulo." "Tama, Fugi." Natigilan si Xu Fugi at mabilis na sumagot. "Ah, oo. Iyon ang nangyari." 2 beses tumunog ang kanyang telepono at nakakonekta. Natakot si Zhang Faang na itaboy siya ni Alex Dixon, kaya mabilis niyang binuksan ang hands-free at ibinigay kay Alex Dixon. Kinuha ni Alex Dixon ang telepono at saktong tinawag niya si Mom, agad na nanggaling sa telepono ang bossy na boses ni Helena. "Alex Dixon, walang matutuluyan ang tito at tita mo. I asked them to come to the villa. You should not treat them badly. This is your uncle." Walang magawang sabi ni Alex Dixon, "Nay, wala ba silang matitirhan?" "Ano? Walang matirahan ang tiyuhin mo, at ayaw mo pa rin siyang mabuhay. Minamaliit mo ba ang aming Show family? Kung tretuhin mo ang iyong tiyuhin bilang isang tagalabas, dadalhin ko si Jane sa Yan Capital bukas. Ikaw at ang aking anak na babae ay makikipagdiborsyo." Nagmula sa telepono ang pagbulyaw ni Helena at niyanig ang eardrums ni Alex Dixon. Hiwalay ng telepono, halos maramdaman ni Alex Dixon ang hindi makatwirang ugali ni Helena. Kung tatayo si Helena sa kanyang harapan, malamang nasusuntukan siya nito at sasampalin. "Nay, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Uncle, you can stay if you want to." Mabilis na sabi ni Alex Dixon. Ayaw niyang lumapit muli si Helena.
Hindi naging madali para sa kanya na tanggalin ang kanyang biyenan, itong dakilang Buddha, ngunit nagkaroon lamang ng kapayapaan si Alex Dixon sa loob ng 2 araw. Ayaw niyang lumapit si Helena. Saka lang napabuntong hininga si Helena. She said in a drawn-out voice, "I don't think you would dare. This villa is my name. Kung hindi ka pumayag, you can move out tomorrow." Ayaw na lang magsalita ni Alex Dixon kay Helena at sinabing, "Nasaan si Jane?" Ilang beses pang nagalit si Helena bago ipinasa ang telepono kay Jane Lewes. Kinuha ni Jane Lewes ang telepono at wala ring magawang tono, "Alex. This was Mom's decision at the last minute. Nabalitaan ko lang din. Huwag kang magalit. Actually, malaki ang utang ni na tita, at ang bahay ay kinuha ng bangko, wala talagang matitirhan, kaya naman hiniling ni nanay na lumipat sila." Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Alex Dixon ang kanyang asawa na nagsalita sa kanya sa isang maingat na paraan. Parang galit at nakakatawa siya. Isa lang itong villa. Wala siyang pakialam dito. Si Helena ang kusang kumilos at hindi man lang siya binati. Dahil dito, hindi siya masaya. Gayunpaman, dahil naipaliwanag na ito ng kanyang asawa, ayaw ni Alex Dixon na pahirapan ang kanyang asawa. Umiti siya na parang walang nangyari at sinabing, "Wife, my house. It's only yours. Uncle will be fine staying here for a while. Anyway, the villa is empty." Sina Shu Fugi at Zhang Faang, na nakatayo sa gilid, ay orihinal na kinakabahan. Matapos marinig ang pagsang-ayon ni Alex Dixon, lihim silang nakahinga ng maluwag. Hindi naging madali ang pagtawag sa kanyang asawa sa telepono. Si Alex Dixon ay tumawag sa telepono at sinenyasan ang kanyang tiyuhin na ilipat ang mga gamit. Kinuha niya ang phone niya at umakyat sa taas. Pumasok si Alex Dixon sa kwarto at isinara ang pinto. Umiti siya at sinabing, "Mismo ba ako?" Si Jane Lewes, na nasa kabilang dulo ng telepono, ay namula at sinabing, "Hindi kita nami-miss. Talaga. Tapos babalik ako sa ilang araw." Oo. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay sinabi ni Jane Lewes ang totoo at nahihiyang sinabi, "Kailan ka ba babalik?" "Malapit na," sabi ni Alex Dixon at hindi napigil ang sabihin, "Wife, video call ka." "Titingnan ko." Sabi ni Jane Lewes, "Sandali lang. Naligo lang ako at nagbihis." "Maligo ka." Nagsimulang kumulo ang dugo ni Alex Dixon. Tinatawag kaya siya ng asawa niya at wala siyang suot na damit. Isang magandang larawan ang agad na pumasok sa kanyang isipan. Ang kanyang asawa ay nakatayo sa banyo, ang kanyang katawan ay kasing pinong jade. Hawak niya ang phone niya at may tumatawag. Ang eksenang ito, iniisip pa lang, ay sapat na para sumabog ang mga tao. Napalunok ng mariin si Alex Dixon at mabilis na sinabi, "Miss, huwag mo nang isuot. Bilisan mo at magpadala ng video." Matagal-tagal na rin mula nang makita niya ang kanyang asawa. Mapapanood din niya ang video. Nag-vibrate ang kanyang telepono, at pinadalhan siya ni Jane Lewes ng video sa WeChat. Hindi na makapaghintay si Alex Dixon na matanggap ito. Nang makitang lumabas ang screen ay agad niyang nilunok ang kanyang laway. Sa screen, tumambad ang itaas na katawan ni Jane Lewes. Wala talaga siyang suot. Ang kanyang mga balikat ay kasing kinas ng jade. Ang kanyang itim na buhok ay nakatabing sa kanyang mapuputing balikat, na nagpapakita ng kanyang napakagandang collarbone na tila isang jade na inukit. Gayunpaman, may hawak siyang malaking puting tuwalya sa kanyang kamay, na nakatikip sa ibabang bahagi ng kanyang leeg, at ang kanyang mukha ay ganap na pula. Namumula ang pisngi ni Jane Lewes habang nakapout, "Ano ba ang kinatatakutan mo? Ginawa mo yun para hindi na ako magkaroon ng panahon para magsuot ng damit." Kumukulo ang dugo ni Alex Dixon at habang nilalamon niya ang kanyang lalamunan, naisip niya, hindi kaya nakatapis lang ng tuwalya ang kanyang asawa para matakpan ang kanyang buong katawan. Habang pinag-iisipan niya iyon ay hindi niya ito kayang pigilan pa. Umakyat ang mainit na dugo sa kanyang ulo. Habang nagpapanggap na walang nangyari, nagdasal siya sa kanyang puso. "Mas maganda kung hindi mahawakan ng asawa ko ang tuwalya at madapa." Nakakalungkot na hindi natuloy ang mga bagay-bagay ayon sa kanyang kagustuhan. Matagal na nagkwentuhan si Alex Dixon pero parang dumikit sa katawan niya ang tuwalya sa kamay ni Jane Lewes. Hindi lang ito dumausdas pababa, kundi ginamit pa niya ang tuwalya para matakpan ng mahigpit ang kanyang mga balikat.
Ilang beses siyang hinimok ni Jane Lewis, sinabi na gusto niyang ibaba ang telepono. Hindi siya pinabayaan ni Alex Dixon na ibaba ang tawag. Ang kanyang isip ay puno ng mga pag-iisip na malaglag ang tuwalya. Kailangan ko pang pumunta sa kumpanya pagkatapos maligo. Hindi ko nasasabihin sa'yo. Jane Lewis pouted at tumayo para ibaba ang telepono. Sa sandaling ito, natapakan niya ang isang sulok ng bath towel sa lupa at hinugot iyon sa kanyang katawan. Kasabay ng sigaw ni Jane Lewis, nahulog ang tuwalya sa lupa. Magandang bola. Tuwang-tuwang ibinaba ni Alex Dixon ang kanyang kamao. Kabanata 438. Pagkalapag pa lang ng tuwalya, biglang naging itim ang screen ng telepono. Naubusan ito ng baterya. Hinawakan ni Alex Dixon ang telepono at tumayo ng ilang segundo nang hindi bumabalik sa katinoan. F6. Sa kritikal na sandali, naputol ang kuryente. Gusto talaga ni Alex Dixon na ibagsak ang sirang teleponong ito sa dingding. 10,000 nakatutuwang kabayo ang dumaan sa kanyang puso. Ang dayuhang pekeng teleponong ito ay talagang hindi kahanga-hanga. Nagdesisyon si Alex Dixon. Bukas, bibili siya ng domestic Huawei phone. Pagkalipas ng ilang minuto, nagpadala si Jane Lewis ng isa pang video call. Ngunit sa pagkakataong ito, naisuot na niya ang kanyang mga damit, at mahigpit pa rin itong nakatikip. Alex, may isa pa akong nakalimutang sabihin sa iyo. Lumipat na tayo sa villa. Walang magawang sabi ni Jane Lewis, bumalik si nanay galing Yan Capital. Naramdaman niyang napakaliit ng bahay at pinilit niyang manirahan sa villa. Lumipat na. Nagulat si Alex Dixon. Hindi niya inaasahan na gagawa ng panibagong hakbang si Helena at magre-report sa ibang pagkakataon. Namanhid ang anit niya at mabilis niyang sinabi, tingnan mong mabuti ang palayok ng mga bulaklak sa ikalawang palapag. Huwag mo na itong itapon muli ni nanay. Nag-isip sandali si Jane Lewis at sinabing, tinawag ni nanay ang gumagalaw na team para maglinis kahapon at naghagis ng maraming gamit. Pupunta ako at hahanapin ito. Okay. Kung hanapin mo, bigyan mo ako ng reply. Mabilis na sabi ni Alex Dixon. Ang kanyang bonsai ay isang langit at lupa na buto ng espiritu. Hindi naging madali para sa kanya na mag-set up ng spirit gathering formation sa villa, na kasama sa dalawang spirit seed na ito ay tumubo. Hindi niya dapat hayaang saktan siya muli ni Helena. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpadala si Jane Lewis ng ilang larawan. Lahat sila ng mga dekorasyon ng villa. Ang interior ng orihinal na estilong European na villa ay naging maliwanag na pula at berdeng estilong kanayunan. Sa dingding ng telebisyon, mayroon talagang isang matandang birthday star na nakasuot ng pulang jacket. Nakayakap siya sa ilang peach blossoms at nakangiti ng malawak. Sa hardin sa labas ng pinto, si Mo Lan, Junzi Lan, at iba pang mahahalagang bulaklak ay binunot ni Helena. Isang malaking patch ng berdeng sibuyas at vanilya ang itinanam. Sa isang sulok ng hardin, may kulungan ng manok. Mayroong 4 o 5 inahing asparagus at isang malaking tandang. Ang high-end na villa ay naging isang maliit na patio ng nayon. Walang masabi si Alex Dixon. Hanggat hindi itinatapo ni Helena ang kanyang natukoy na binhi, hindi niya ito mapipigilan sa anumang bagay. Gayunpaman, hindi pa natagpuan ni Jane Lewis ang mga uri ng binhi sa ngayon. Sinabi niya na titingnan niya ang looban. Ang mga salitang ito ay nag-alala at nagkaroon ng masamang pakiramdam si Alex Dixon. Sa ibaba, inilipat din ni Shu Fugi at Zhang Faang ang kanilang mga bagahe sa kwarto. Tuwang-tuwa sila na para silang lilipat sa bagong bahay. Sina Shu Shanshan at Wei Jia ay nakatira ng magkasama sa labas at hindi sila tumira. Tuldok, mayroong 2 araw na natitira. Opisyal nang bubuksan ng joint ventures ang mga pintuan nito. Binalak ni Alex Dixon na ilipat ang isang maaasahang kaalyado sa joint ventures pagkatapos ng pagbubukas, at pagkatapos ay makakabalik na siya sa Jinling. Si Jiang Shuili ang magiging presidente ng kumpanya, si Alex Dixon ang magiging kinatawan ng Haicheng Group Company at ang deputy director, at si Jiang Shuaimang ang magiging deputy director sa ilalim ng mahigpit na pagsunod ni Old Lady Jiang. Walang magawa si Jiang Shuili tungkol sa bagay na ito. Umiiyak daw sa bahay ang matandang ginang at hindi kumakain. Wala na talagang ibang pagpipilian si Jiang Handong, kaya lumapit siya para makipag-usap kay Alex Dixon. Sa huli, hinirang si Jiang Shuili bilang board member, ngunit kailangan ng kanyang desisyon ang lagda at pahintulot ni Alex Dixon.
Bukod dito, ang nakitang shareholder ng kumpanya, ang Haicheng Group Company, ay may kapangyarihan sa paggawa ng desisyon, ngunit sa katunayan, ito ay si Alex Dixon. Bagamat si Jiang Shuaimang ang deputy director, hindi niya ito binigyan ng tungkulin. Siya lamang ang namamahala sa seguridad, paglilinis, at kantina ng empleyado ng kumpanya. Wala siyang anumang mahalagang bagay. Isang araw bago ang pagbubukas ng kumpanya, biglang nakatanggap ng tawag si Alex Dixon mula kay So Ching-cheng. Kuya Alex, libre ka ba? Gusto kitang i-treat ng pagkain. Saglit na nag-alinlangan si Alex Dixon. Naalala pa niya ang nangyari kay Jinling noong huling pagkakataon. Isa siyang lalaking puno ng sigla at sigla. Halos hindi niya napigilan ang sarili at nakitulog kay So Ching-cheng. Gayunpaman, bago siya makapagsalita ng anuman, ngumiti si So Ching-cheng at sinabing, "Ano ang kinakatakutan mo? Natatakot akong kainin ka." "Ano bang kinakatakutan ko?" Hinanda ni Alex Dixon ang sarili at sinabing, "Then come, 6 o'clock in the afternoon, hihintayin kita sa Moonlight Restaurant." Ibinaba ni Su Ching-cheng ang telepono pagkatapos niyang magsalita. Hindi man lang niya ito binigyan ng pagkakataong magsalita. Napabuntong hininga si Alex Dixon. Medyo nakonsensya pa rin siya kay Su Ching-cheng. Kung hindi dahil sa kanya, hindi magkakaroon ng boyfriend si Su Ching-cheng hanggang ngayon. Sa background ng kanyang pamilya, kagandahan, at husay sa negosyo, hindi magiging problema sa kanya ang magpakasal sa sinuman, ngunit kailangan niyang magbigti sa isang punong katulad. Sayang, dumating si Alex Dixon sa Moonlight Restaurant. Walang ibang customer sa restaurant maliban kay So Ching-cheng, na nakasuot ng itim na panggabing damit, na nagpapakita ng kanyang makinis na mga balikat, at isang purple na pearl necklace. Siya ay tumingin lubhang eleganteng at kaakit-akit. Naglakad si Alex Dixon sa mesa at umupo. Alam niyang nag-book na siya ng restaurant. "Kuya Alex, gaano ka katagal mag-stay sa Yan Capital? Kailan ka babalik?" Tumingin sa kanya si Su Ching-cheng na may nagbabagang mga mata. "Sa susunod na linggo." Natahimik sandali si Su Ching-cheng at mahinang nagsabi, "Pwede bang huwag kang umalis? Nasa Jinling ang asawa ko. Maaari mong hilingin kay Jane Lee West na pumunta sa Yan Capital. Mamumuhunan ako upang matulungan siyang mapaunlad ang kumpanya. Tutulungan ko siyang makahanap ng isang proyekto. Siguradong mas mabuti ito kaysa sa pag-unlad sa Jinling," nag-aalalang sabi ni So Ching-cheng. Nang marinig niya ito, medyo naantig si Alex Dixon sa kanyang puso, ngunit umiling siya at sinabing, "Salamat, pero plano ko pa ring bumalik kay Jinling." Alam niya ang karakter ni Jane Lee West. Mas handa siyang magsimula ng sariling negosyo kaysa manalo sa pamamagitan ng pagsisinungaling, hindi pa banggitin na siya ay isang karibal sa pag-ibig. Isang bakas ng kalungkutan ang bumungad sa mukha ni Su Ching-cheng. Alam din niya na ito ang magiging resulta. Kung payag si Jane Lee West, hindi na siya kailangang gumawa ng hakbang. Matagal nang ginawa ni Alex Dixon ang construction company bilang numero 1 construction company sa buong bansa. Inayos niya ang kanyang mood at mahinang sinabi, "Ikaw at ang kumpanya ng Jiang family ay magbubukas na, tama? Nabalitaan ko na ang kumpanya ay nagdudulot pa rin ng gulo 2 araw na ang nakakaraan. Plano kong gumastos ng 1 bilyon upang bilhin ang kumpanya at hayaan mong pamahalaan ito." Mapait na ngumiti si Alex Dixon at sinabing, "Sapat na ang utang ko sa iyo. Kung magdadagdag ka ng isa pang halaga, mababawasan ko lang ito sa susunod kong buhay. Kalimutan mo na ito, kaya kung ayusin ang bagay na ito." Sinabi ni So Ching-cheng sa kalahating totoo, "Kung sa tingin mo ay may utang ka sa akin, pagkatapos ay pakasalan mo ako. Maglakas loob ka ba?" Ang kanyang matapang na pag-amin ay nakaramdam ng awkward kay Alex Dixon. Hindi niya alam kung paano itutuloy. Sa kabutihang palad ay nagbibiro lamang si Su Ching-cheng. Agad niyang iniba ang topic at nagsimulang magsalita tungkol sa kumpanya. Tuldok. Habang kumakain sina Alex Dixon at Su Ching-cheng, sa isang marangyang pribadong silid sa kanlurang bahagi ng Beijing. Matikas na kinuha ni Dixon Rong ang isang baso ng red wine at sinabi kay Old Lady Jiang, na nakaupo sa tabi ng mesa, na nakangiti, "Old Madam, hayaan mo akong mag-toast sa iyo. I wish you good luck as the isdagat, hanggat tumatagal." Si Jiang Shuaimang ay nakaupo pa rin sa tabi ng mesa at maingat na iniabot ang baso ng alak sa matandang ginang. Nagkatinginan sina Dixon Rong at Jiang Shuaimang at nagpalitan ng tingin.
Mula nang winasak ni Alex Dixon ang ilan sa kanyang mga ari-arian, nagmuni-muni si Dixon Rong sa loob ng isang araw. Nagpasya siyang baguhin ang kanyang diskarte at maglunsad ng roundabout attack. Kagagaling lang niya sa bansa at kulang pa sa pagharap kay Alex Dixon. Nagpasya siyang makipagkampi. Sa pagkakataong ito, nakipagtali siya kay Jiang Shuaimang at nakuha rin ang tiwala ni Old Lady Jiang. Siya ang nagbigay kay Jiang Shuaimang ng ideya na maging vice director. Si Jiang Shuaimang ay lubos na nagpapasalamat sa kanya at halos nakikinig sa kanyang bawat salita. Si Dixon Rong ay uminom kasama si Jiang Shuaimang at sinabing may makahulugang ngiti, Vice Director Jiang, magkakaroon tayo ng masayang pagtutulungan sa darating. Maligayang kooperasyon. Napabuntong hininga si Jiang Shuaimang at sinabing, huwag kang mag-alala. Kasama ako sa kumpanya. Kung may istorbo, ipapaalam ko sa iyo. Hindi ko hahayaang makawala si Dixon na iyon. Humanap ng pagkakataon upang ibalik ang pabor sa pamamagitan ng isang ngipin. Kabanata 439. Pagkatapos kumain nina Alex Dixon at Su Chingcheng, bumalik sila sa villa. Gayunpaman, papasok pa lang sila sa bahay, bigla niyang napagtanto na may 2 taong palihim na papasok sa intersection. Nakatingin sila sa entrance ng villa. Ang kanilang mga galaw ay kainahinala. Walang ipinakitang pagbabago si Alex Dixon sa kanyang ekspresyon. Pagkatapos niyang pumasok sa entrance ng villa, lumabas siya sa likod ng pinto at naglakad papunta sa intersection. 2 figure ang lumiliit sa likod ng poste ng kuryente, na nakalabas ang kanilang mga ulo upang sumilip sa pangunahing pinto ng villa. Kahit na naglalakad si Alex Dixon sa likuran niya ay hindi niya napansin ang dalawa. Ang 2 figure ay tumingkayad sa likod ng poste ng kuryente at nagbubulungan sa kanilang sarili. Kanina ko lang siya nakitang bumalik. Bakit hindi ka nagmadali? Bakit hindi ka pumunta? Natatakot ka ba? Bakit naman ako matatakot sa kanya? Sa sandaling ito, isang boses ang nagmula sa likuran at naputol ang kanilang pag-uusap. Nakakapagod ang mag-squat dito ng ilang araw. Gusto mo bang pumunta sa villa at mag-squat? Ang isa sa kanila ay naiinip na tumalikod at pinagalitan, lumabi ka. Nang iangat niya ang kanyang ulo, ang buong pagkatao niya ay natulala. Napalingon din ang kausap at sa sobrang takot ay namutla ang mukha. Nag-cross arms si Alex Dixon at pinaikit ang mga mata. Nakakagulat. Akala niya ay mga subordinate ni Dixon Rong ang ipinadala sa kampo, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay sina Baldy at Wang Kai. Nakasuot din si Baldy ng malaking pares ng salaming pang-araw at may dalang nakaumbok na asul na Oxford cloth luggage bag. May hawak siyang kitchen knife sa kanyang kamay, na mukhang magnanakaw siya sa isang bangko. Nagtaas baba si Alex Dixon at nagtanong, bakit kayong dalawa ang nag-squat sa harap ng bahay ko? Nagkatinginan silang dalawa. Pinunasan ng kalbo ang kanyang mga kamay at ngumiti ng nakakaloko. Master Dixon, napag-usapan namin ito at gusto naming matuto mula sa iyo. Gustong niyong matuto. Natigilan si Alex Dixon. Ang tingin kaya sa kanya ng dalawang ito ay isang manghuhula at gustong matutong magbasa ng Feng Shui. Hindi ba ito biro? Masiglang tumango ang kalbo. Puno ng paghanga ang kanyang mga mata. Master Dixon, mula nang makita ko ang iyong kabayanihan sa pakikipagkarera, araw at gabi kitang iniisip. Hindi talaga ako makatulog. Cut the crap, sasabihin ko. Sinipa ni Wang Kai ang kalbo sa gilid at magalang na sinabi kay Alex Dixon, Master Dixon, tama na. Gusto naming matuto ng ilang galaw mula sa iyo, para manalo kami at huwag kami mabugbog muli sa hinaharap. Tumingin si Alex Dixon sa kanilang dalawa at sinabing, ang pag-aaral ng martial arts ay nangyari ng pagsusumikap, hindi ba? Oo naman, talagang walang problema. Mabilis na tumalon ang kalbo at yumuko, na nagsasabing, Master Dixon, hindi ba kumukuha ng security guard ang kumpanya mo? Nag-apply na kami para sa trabaho, na nagpapakita ng aming determinasyon na sundin si Master Dixon sa natitirang bahagi ng buhay natin. This time, nagulat talaga si Alex Dixon. Ang kalbo ay isang gangster, ngunit si Wang Kai ay young master mula sa Wang family ng Jinling. Siya ay spoiled at spoiled. Kadalas sa bahay, para siyang unan na may burden na bulaklak. Paano siya maging security guard? Hinaplos ni Wang Kai ang kanyang mga kamay at mukhang nahihiya. Master Dixon, alam kong wala akong silbi.
Kung hindi mo ako tinulungan noong nakaraan, natatakot ako na baka mawala lahat ng mukha ng tatay ko. Nag-sign up na ako sa pagiging security guard. Gusto kong patunayan ang aking sarili, sincerity sa pag-aaral ng martial arts sa'yo. Hindi inaasahan ni Alex Dixon na ganoon kadeterminado si Wang Kai. Gayunpaman, ang kumpanya ay kasalukuyang kulang sa manpower. Kung gusto niyang maging security guard sila, maaari niyang subukan ang kanilang pagpupursige. Tumango siya at sinabing, dahil nag-a-apply kayong mga security guard, then go. Tuturuan ko muna kayo ng inner force mantra. Magsanay muna kayo. Tuwang-tuwa ang dalawa, at hindi nila maiwasang magpasalamat kay Alex Dixon. Natagpuan ni Alex Dixon ang pinakamalaking at pinakadaling maunawaan ng Chi Cultivating Mind Law mula sa 9 Profound Heaven Scripture at ibinigay ito sa kanilang dalawa. Bagamat ang set ng Mind Law na ito ay nasa beginner level, para sa mga baguhan, basta't magsisikap sila para linangin ito, mapapalakas nila ang kanilang mga katawan. Pagkatapos paalisin silang dalawa, nakatanggap si Alex Dixon ng tawag mula kay Wang Zhengang. Master Dixon, ang walang kwentang anak kong iyon ang umaasa sa pag-aalaga sa kanya. Kaya niyang magkusa para sabihing gusto niyang pumasok sa trabaho. Hindi ko talaga alam kung ano ang sasabihin ko para magpasalamat. Napuno ng pasasalamat si Wang Zhengang sa telepono, at nagpakawala siya ng mahaba at maikling buntong hininga. Ang kanyang anak ay hindi maaaring hawakan ang kanyang mga kamay o gumawa ng anumang bagay. Malaki ang ugali ni Young Master at matigas ang ulo. Kung tuwirang sabihin, siya ay isang tipikal na hedonistic na anak, na naging dahilan upang siya, ang ama, ay labis na nag-aalala. Ngayon, si Wang Kai talaga ang nagkusa para sabihin na gusto niyang maging security guard. Halos naisip ni Wang Zhengang na mali ang narinig niya. Master Dixon, maraming salamat. Plano kong mag-invest ng 300 milyon sa iyong joint ventures at bumili ng 10% ng shares. Lahat ng shares na bibilhin ko ay ililipat sa One Hao Company. Ibinigay ito ng One Hao Company, na kumpanya ni Alex Dixon, kay Alex Dixon. Ang Haicheng Group Company ay mayroong 80% ng mga bahagi, at ngayon si Wang Zhengang ay namuhuna ng 300 milyon. Ang paglilipat ng 10% ng mga pagbabahagi kay Alex Dixon ay katumbas ng pagkakaroon ng 70% ng mga pagbabahagi. Tinapos ni Alex Dixon ang tawag at pumasok sa villa. Bigla, nakita niya si Ming Nooran na tumatakbong papasok mula sa likod ng pinto sa takot. Parang may bakas ng luha sa mukha niya. Kumunot ang noo niya at tinawag si Ming Nooran. Nooran, sinong bubuli sa'yo? Tumangala si Ming Nooran at biglang nakita si Alex Dixon. Bakas ang gulat sa mga mata niya at umiling siya. Hindi. Nakita ni Alex Dixon na may malakristal na luha pa rin sa mukha nito at lumubog ang mukha nito. Tanong niya, may nasabi bang masama sa inyo si Tito at Tita? Sabi ni Ming Nooran, buhangin ang pumikit sa mata ko. May gagawin pa ako, kaya babalik muna ako sa kwarto ko. Nang matapos siyang magsalita ay parang may tinakpan siya habang nagmamadaling naglakad papunta sa kanyang silid. Tumayo si Alex Dixon sa likuran niya, magkasalubong ang mga kilay nito. Naglakad siya sa likod ng pinto ng villa at iniangat ang ulo para tingnan. May nakita siyang anino na dumaan sa kalsada. Palihim itong tumakbo at kasing bilis ng kuneho. Mukhang ngayon lang lumabas si Ming Nooran para makita ang taong ito. Ano ang nangyari na nagpapanik sa kanya? Malamig ang ekspresyon ni Alex Dixon habang tumalikod at naglakad papasok sa villa. Ngayon, ang pamilya Meng ay bumagsak. Si Ming Nooran ay naging ulila. Sa mga mata niya, para lang siyang kapatid. Kung may nambubuli kay Ming Nooran, hindi niya sila patatawarin. Tuldok. Di nagtagal, ito ang opisyal na araw ng pagbubukas ng joint ventures. Ang pamilya Jiang ay may pambihirang katayuan sa Yan Capital. Bagamat si Jiang Shuili ay nagtatrabaho bilang pangulo, nagulat ito sa buong Yan Capital. Ang pasukan ng kumpanya ay napuno ng mga mamahaling sasakyan at daan-daang mga basket ng bulaklak ang ipinadala sa kumpanya. Ang counter sa entrance ng kumpanya ay natatakpan ng pulang carpet. Inimbitahan ng MC ang mga higher-up ng kumpanya sa stage at nagbigay ng speech sa crowd sa ibaba ng stage. Nang malapit nang maglakad si Alex Dixon, sumugod si Jiang Shuaimeng at tumayo sa gitna. Nagsama rin siya ng isang lalaki at isang babae, 2 sekretarya, para umupo sa mga upuan sa tabi niya.
Natigilan ang MC. Umiti siya at sinabi, Vice Chairman Jiang, mangyaring gumawa ng paraan. Ito ang posisyon ng Presidente at Vice Chairman Dixon. Si Jiang Shuaimang ay malamig na sumimangot at pinagalitan, ako ay tiyuhin ng Pangulo, wala akong mga kwalifikasyon. Sa buong Jiang family, takot lang siya sa kanyang kuya na si Jiang Wei. Ngayon, pinag-uusapan ni Jiang Wei ang tungkol sa negosyo sa ibang lugar, at hindi pa siya nakakabalik ng kalahating buwan. Nakaupo sa ibaba ng entablado ang matandang ginang Jiang, at maaari niyang ipakita muli ang kanyang kapangyarihan. Kabanata 440. Gustong gamitin ni Jiang Shuili ang kanyang seniority para i-pressure siya, ngunit pinigilan siya ni Old Lady Jiang. Maaari lamang siyang magkaroon ng walang magawang ekspresyon. Sinulyapan ni Jiang Shuaimang si Alex Dixon at lalo pang natuwa sa kanyang sarili. Matapos gabayan ni Dixon Rong, natutunan din niya ang kanyang leksyon. Alam niyang haharapin niya si Alex Dixon. Dahil hindi siya tugma sa batang ito, sinadya niyang sumulat ng isang artikulo tungkol sa mga walang kwentang bagay. Sinabi ni Jiang Shuili, pang-apat na tiyo, hindi magandang gawin mo ito. Kalimutan mo na, malamig na sabi ni Alex Dixon, tumalikod at tumayo sa gilid. Ito ay hindi tulad ng hindi niya masabi na si Jiang Shuaimang ay sadyang naghahanap ng gulo. Sa malaking araw na ito ng seremonya ng pagbubukas, hindi siya mapakali sa mga walang kwentang bagay. Pinisil ni Jiang Shuaimang si Alex Dixon at tuwang-tuwa siyang tumayo sa entablado. Marami pa rin ang nag-iisip sa kanya bilang presidente ng kumpanya. Kinuha na nila siya ng litrato, nakipagkamay, at kinunan pa siya ng litrato. Lumakad ang babaeng sekretarya sa tabi ni Jiang Shuaimang na may demonyong aura, ngunit halatang takot siya kay Alex Dixon. Tumayo siya ng 2 o 3 metro ang layo at sinabing, bumaba sa entablado at huwag pigilan si Pangulong Jiang sa pagkuha ng litrato kasama ang iba. Bakit hindi siya umaalis? Malamig na sabi ni Alex Dixon. Ikaw. Gustong salakay ng babaeng sekretarya, ngunit hindi siya naglakas loob. Tinitigan niya si Alex Dixon at sinabing, si President Jiang ay isang sikat na figure sa Yan Capital. Ano ang country bumpkin na katulad mo? Ilang big shot sa Yan Capital ang alam mo. Kung masira ang opening ceremony, matatalo ang kumpanya at mawawalan ng mukha ang Haicheng Group Company. Binigyan ni Alex Dixon ng malamig na tingin si Jiang Shuaimang, tumalikod, naglakad papunta sa sulok sa likod ng counter, at umupo sa upuan. Kung hindi dahil sa pagbubukas ng kumpanya ngayon at ayaw niyang pahirapan si Jiang Shuili, sinipa na niya si Jiang Gai na ito sa counter. Pinalayas niya si Alex Dixon. Bagamat may mga sugat pa rin si Jiang Shuaimang sa kanyang mukha, lalo na siyang naging mayabang. Ang babaeng sekretarya sa tabi niya ay tinatawag na Wang Jiaojiao, at siya talaga ang kanyang kasintahan. Ngayon, hindi na niya kailangan pang banggitin ang salitang deputy. Sinabi lang niya sa mga mamamahayag na siya si Presidente Jiang, hindi man lang binanggit si Alex Dixon. Habang ang mga tao ay nagdadala-dala sa ingay at pananabik, isang convoy na may higit sa 10 mag-agarang sasakyan ang dahan-daang dumaan mula sa karamihan. Nang bumaba ang mga tao sa mga sasakyan, nagkagulo ang mga reporter. Lahat sila ay big shot, ang uri na karaniwang lumalabas sa rich list. Lalo na't naroon din ang Su family. Si Jiang Shuaimang ay nakatayo sa entablado, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Tinawagan ni Old Lady Jiang ang bawat isa sa kanila kahapon upang ipaalam sa kanila. Ang malalaking wristbands ng Yan Capital lahat ay nagpahayag na nais nilang ipagdiwang ang pagbubukas ng tindahan. Ang mga taong ito ay ang lahat ng kanyang mukha. Mukha pa rin niya ang dumarating para ipagdiwang ang pagbubukas ng shop para sa kanya. Tuwang-tuwa din si Wang Jiaojiao. Para makilala niya ang napakaraming mayayaman at makapangyarihang tao, para rin siyang nasa mataas na uri. Inilibot niya ang kanyang mga mata kay Alex Dixon, na nakatayo sa ibaba ng entablado, at kinutya siya sa mahinang boses. Pwey, isa ka lang bumpkin mula sa ibang bansa. Ngayon, hahayaan kitang maranasan ang koneksyon ng ating Presidente Jiang. Ang mga big shot na naruroon ay pawang mga big shot na bihirang makita. Buong lakas na kumukuha ng litrato ng mga reporter, at pati mga kamay nila ay masakit. Lumakad papunta sa entablado si Old Lady Jiang gamit ang kanyang sakle at may tampo sa kanyang mukha.
Nang madaanan niya si Alex Dixon, sinadya niyang sinabi, ang aming Jiang family ay ang pinakamahusay pa rin. Napakaraming tao dito dahil sa aming Jiang family. Huwag masyadong seryoso ang iyong sarili sa Yan Capital. Kung wala kami, wala ka. Buong gabi siyang tumawag ng isang grupo ng mga big shot para tulungan ang kanyang anak na si Jiang Shuaimeng, at takutin si Alex Dixon. Itong si Dixon talaga ang naging dahilan para mabugbog ang kanyang anak. Galit na galit si Old Lady Jiang kaya hindi lang siya nakakain ng hapunan. Nagsagawa siya ng hunger strike sa bahay, pinilit si Jiang Wei na lumuhad at aminin ang kanyang pagkakamali. Natigil lang siya nang pumayag siyang maging vice director ng kumpanya ng Jiang Shuaimeng. Ano ba naman? Ang Haicheng Group Company ay wala. Kung walang Jiang family, walang mag-aalaga kay Alex Dixon. Sa sobrang daming big shots na sabay-sabay, kasama ang kanyang assistant, umakyat siya sa stage para magbigay ng mga regalo. Maging ang host ay nasa sabik na nanginginig ang kanyang boses. Hinawakan niya ang microphone at kumanta ng malakas. Haicheng Li family, bigyan mo ako ng isang pares ng layon. Ito ay kulang ng 70 milyon. Wish ko sa inyo ang grand opening. Ang Nanguang Chamber of Commerce ay magbibigay ng 10 metrong taas ng South Pacific Jade 3. Ito ay nagkakahalaga ng 100 milyon. Nais ko ang kumpanya ng isang maunlad na buhay. Nagpadala ang Chen ni Dongchuan ng 10 Porsche sports car na pamilya humigit kumulang 170 milyon. Nais kong maging matagumpay ang negosyo ng kumpanya. Pamilya ng Western Plain yan, bigyan mo ako ng isang piraso ng lupa sa katimugang bahagi ng Beijing, na humigit kumulang 400 milyon, upang ipagdiwang ang pagbubukas ng kumpanya. Tuldok. Habang inaanunsyo ng host ang regalo, nagkakagulo ang mga tao sa ibaba. FC. Anong klaseng tycoon ito? Kapag nagbukas ang ibang kumpanya para sa negosyo, bulaklak at basket lang ang ibibigay nila. Kahit ilang milyon lang ang mga reg along binigay nila. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng mga ari-arian, ang joint ventures na ito ay hindi mairaranggo sa mga nangungunang sa Yan Capital. Gayunpaman, kapag nagbigay sila ng mga regalo, sila ay mayaman at mapagbigay. Ginto, mga antigo, isang sports car. Tumayo si Old Lady Jiang sa entablado at ngumiti ng walang kapantay na kasiyahan. Tuwang-tuwa si Jiang Shuaimeng kaya namula ang kanyang mukha at nagliwanag ang kanyang mga mata. The old madam was still the best. Sa pamamagitan lamang ng isang tawag sa telepono, kahit na ang mga maliliit na kumpanya mula sa ibang mga lugar ay dumating upang mabatiin sila. Ang grupong ito ng mga tao ay talagang gustong kumapit sa Jiang family. Nagkagulo rin ang mga tao sa ibaba ng entablado habang masigla silang nag-uusap. May mukha pa rin ang Jiang family. Personal ding dumating ang amo ng isang lugar na napakalayo sa Dongchuan at Xi'an. Pumunta siya dito para sa Jiang family. Nabalitaan ko na may country bumpkin na may apelyidong Dixon sa kumpanya. This time, nakinabang din siya. Kung wala ang Jiang family, walang halaga ang Haicheng Group Company. Hindi sila makakapagdulot ng anumang panahon sa Yan Capital. Namula ang mukha ni Jiang Shuaimeng. Inunat niya ang kanyang kamay ng buong lakas at makikipagkamay na sana sa Li family, na naglalakad sa harapan. Ang gintong leon ay dinala sa entablado ng 10 tao. Sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, ito ay napakasilo na hindi man lang maimulat ng mga tao ang kanilang mga mata, na naging sanhi ng paglalaway ni Jiang Shuaimeng. Napagpasyahan niya na pagkatapos ng seremonya ng pagbubukas, ibabalik niya ang leon sa kanyang tahanan. Isang grupo ng mga reporter ang handang lumaban. Ang kanilang mga sibat at kanyan ay nakatutok lahat kay Jiang Shuaimeng. Ang real-time na balita ay umiikot din, at ginawa nila ang kanilang makakaya upang mambola siya. Napakabukas palad ni Pangulong Jiang. Nandito ang lahat ng malalaking kuha sa lungsod para batiin siya. Galing. Kakabukas lang ng kumpanya ni President Jiang, at nakatanggap siya ng mga regalo mula sa lahat ng big shot. Kung maglakas loob kang magtanong kung sino ang makakalaban mo, si President Jiang lang ang maaaring tumingin ng mababa sa business community. Si Jiang Shuaimeng ay may ngiti sa kanyang mukha habang nakipagkamay siya sa taong nasa harapan niya. Malabo niyang naalala na ito ay isang tao mula sa Li family ng Haicheng, ang pangalan niya ay Li Tailei. Hindi pa niya nakita noon, ngunit narito ang mga taong ito para pasayahin ang Jiang family.
Nang iniunat niya ang kanyang kamay ay hindi gumagalaw ang lalaki. Nagulat si Jiang Shuaimang. Itinaas niya ang kanyang ulo at nakaramdam ng pagkalito. Hindi siya nilingon ni Li Tailei. Tumingin siya sa paligid at nagtanong, nasaan si Pangulong Lin? Anong Presidente Lin? Sandaling hindi nag-react ang MC. Sinabi ni Li Tailei sa malalim na boses, Alex Dixon, Presidente. Sinadya niyang itabi ang meeting at sumakay sa eroplano para batiin si Alex Dixon. Masiglang sinabi ni Wang Jiaojiao, si President Jiang mula lang sa 4 na malalaking pamilya ng Yan Capital ang nandito. Walang Presidente Dixon. Mayabang ding sinabi ni Jiang Shuaimang, ano President Lin? Ang kumpanya ay kabilang sa Jiang family. Ikaw ay mula sa Li family ng Haicheng, tama. Ilagay mo ang iyong mga gamit. Magkakaroon ka ng maraming susunod sa hinaharap. Ganoon ba? Hindi nahanap ni Li Tailei si Alex Dixon sa entablado. Ang kanyang mukha ay naging ganap na madilim. Malamig niyang sinabi, dahil walang Presidente Dixon hindi ko na kailangang sumama. Pagkasabi nun ay tinawag niya ang likod niya. 10 malalakas na lalaki ang nagdala ng kanilang mga gintong leon at bumaba sa entablado. Si Jiang Shuaimang ay natigilan. Na may galit na ekspresyon, pinagalitan niya, isang maliit na Li family, how dare you befriend the Jiang family? Kung gusto mong umalis, umalis ka na. Hindi ka man lang makalapit sa kanila. Siguradong si Alex Dixon ang tumawag sa kanya para maghanap ng mali sa kanila. Anyway, napakaraming tao pa rin sa likod. Hindi niya inilagay ang Li family sa kanyang mga mata. Abangan ang susunod na kabanata.